Isang kwento na naman mula sa kilabot.com ang aking isasalaysay para sa videong ito. Bago ang lahat, nais po namin kayong anyayahan na mag-send po kayo ng inyong personal na kababalaghan stories upang mai-feature sa aming channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo every time na meron kaming upload. Ang kwentong ito ay pinamagatang Laro ni Kamatayan. Itong storyang ito ay sinulat ni Rog David. Hinubad ni Raymond ang salamin sa mga mata at nilinis yon sa pamamagitan ng laylayan ng suot na t-shirt bago sinuot uli. Hindi talaga siya dinaraya ng kanyang paningin. Kapangalan niya ang nakalibing sa bago nitso na halos katabi lamang na nitso ng kanyang paboritong lolo. Pati middle initials nila na nakalibing sa nitso ay magkatulad. At ang isa pang nakapanlalaki ng ulo ay pareho rin sila ng araw ng kapanganakan. December 8, 1980. Ang pagkakataon nga naman. Nangingiting sabi ni Raymond sa sarili. Bago lang ang nitsong iyon, 6 months ago ay wala pa yun doon. May napansin pa siya sa lapidang binabasa. Mali ang petsa ng kamatayan na nakalagay roon. October 12, 2003 ang nakalagay na petsa ng kamatayan ng katukayo niya. Hindi pa sumasapit ang petsang iyon. October 5, 2003 ang petsa ng araw na iyon. Siguro, dapat ay 2002 ang naiukit sa lapida. Naikwento ni Raymond sa mga kaibigan ng kanyang nakita. Agad na sumeryoso ang mukha ni Tim pagkarinig sa kwento niya. May problema? Tanong niya. Hindi sa gusto kitang takutin, Raymond, sabi nito. Pero sa tingin ko, hindi mali ang mga impormasyong nasa lapida na yun. Ayon kay Tim, sa palagay nito ay hindi lang niya kapangalan ang nasa nitso. Siya raw mismo ang pinatutungkulan ng lapidang yun. At ang petsa ng kamatayan na naroroon, iyon daw ang magiging petsa ng kamatayan niya. Ibig sabihin, sa ika-12 araw ng buwan ng iyon, sa taon din iyon ay nakatakda siyang mamatay. Hindi nakapagtataka na may mga alam sa ganoong bagay si Tim. Isang kilalang psychic ang ama nito at ayon na rin sa kaibigan. Kapag wala rin lang ginagawa ay binabasa nito ang mga libro at iba pang babasahin ng ama na may kinalaman sa supernatural. Agad na kinabahan si Raymond. Niyaya siya ni Tim na bumalik sa sementeryo para tignan muli ang lapidang pangalan niya ang nakasulat. Gaya ng hula ni Tim, iba na ang impormasyong nakaukit sa naturang lapida. Iba na ang pangalan, iba na ang petsa ng kapanganakan, at iba na rin ang petsa ng kamatayan. Ang pangalan na yan ang talagang pangalan ng nakalibing sa nitsong yan, sabi ni Tim. Minsan daw talaga ay mapagbiro si kamatayan, may pagkakataon daw na sadyang ipinapaalam ni kamatayan sa isang tao ang magiging araw ng kamatayan nito. Hindi lang para bigyan ito ng babala kundi upang makipaglaro sa taong iyon. Sa laro ni kamatayan, kapag natalo raw ito ay bibigyan pa nito ng palugit ang buhay ng taong nakalaro. Pinapahaba pa ang buhay ng taong iyon. Paano kapag siyang nanalo? Tanong ni Raymond. Mamamatay ka sa araw na sinabi niyang mamamatay ka, sagot ni Tim. May chance ba siyang matalo si kamatayan sa laro na ito? Ayon kay Tim, pagdating na nakatakdang araw ng kamatayan niya, wala siyang dapat gawin kundi manatili sa loob ng bahay. Huwag na huwag daw siyang lalabas hanggat hindi lumipas ang araw ng kamatayan niya na nakasulat sa lapida. Kahit anong mangyari, kahit anong makita at maramdaman mo, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Mariimbilin pa ni Tim sa sandali raw na magpalit ang araw na buhay pa siya na pagtagumpayan na niya ang munting laro ni kamatayan. Kung mga 10 taon lang, madaragdag sa buhay mo, Raymond, anong malay mo? Baka gawin ka pang immortal ni kamatayan. Kumakabog ang dibdib at malamig ang pawis na bumubutil sa katawan ni Raymond habang nakahiga sa kama at pinagmamasdan ng oras sa wall clock. 10 minuto na lang at sasapit na ang ika-12 araw ng Oktubre. Determinado na siyang sa loob ng bahay palipasin ang nasabing petsa. Nabanggit niya iyon sa kanyang pamilya. Natawa ang ilan sa mga kapatid niya. Ang kanyang ama ay napangiti pero siguro
Kung nakita ng mga kapamilya niya ang lapida kung saan nakasulat ang kanyang pangalan ay iba ang magiging reaksyon ng mga ito. Yan ang napapala mo sa kakabarkada team, kantsaw pa ni Kuya Rick. Pero walang balak ang pamilya ni Raymond na pigilan siya sa kanyang plano. Kung gusto niya manatili sa bahay ng 24 oras ay walang problema. Pwede daw siyang matulog lamang sa buong araw na iyon. Buhay niya ang nakataya kaya kahit hindi naniniwala ang kanyang pamilya sa kanyang mga sinasabi, hahayaan na lang daw siya ng mga ito. Iyon ang balak ni Raymond, ang matulog lang talaga. Sa mga oras na magigising siya, ang panonood ng TV o pakikinig ng music ang pagkakaabalahan niya. Sinabayan niya ng pagpikit ang pagtungtong ng hating gabi at pagpapalit ng araw. Ginising si Raymond na matinding init na nararamdaman. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang napupuno ng usok ang loob ng kanyang kwarto. Nasusunog ang bahay nila. Babangon sana si Raymond para tumakbo palabas ng kwarto nang maalala ang bili ni Tim. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kahit ano ang mangyari. Kahit ano ang makita at maramdaman mo, Raymond. Pakanalang ni kamatayan ang sunog na iyon para itaboy siya palabas ng bahay. Paglabas niya, siguradong hahaplutin na nito ang kanyang kaluluwa. Umayo si Raymond ng pagkakahiga kahit ano ang mangyari ay hindi siya lalabas ng kwarto. Hindi siya lalabas ng bahay. Siya ang mananalo sa paligsahan nila ni kamatayan. Nagsimula nang mag-apoy ang mga dingding ng kwarto ni Raymond. Parang totoo ang mga nangyayaring sunog. Pinahihirapan na siyang huminga ng mga usok. Damang-daman niya ang malaimpyernong hinit. Kasunod niyon, narinig niya mula sa labas ang pagsisigawan ng kanyang mga kapatid. Tinatawag siya ng mga ito. Inuudyokan siyang lumabas. Dinig din niya ang pagdating ng mga truck at ang bumbero. Pati na ang pagkakagulo ng mga tao sa labas ng bahay. Raymond! Tumalon ka sa bintana! Narinig niyang sigaw ni Kuya Rick. Sumulyap siya sa bintana. Bukas nga iyon. Walang nakadikit na apoy. Magagawa niyang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsampa roon, pero paano na ang laro nila ni kamatayan? Pero paano rin kung mali si Tim? Paano kung namamalikmata lang siya nang inakalang nabasa niya ang kanyang pangalan sa lapidang iyon? Paano kung totoong hindi naman nakikipaglaro si kamatayan sa mga taong nakatakdang mamatay? Bumalik si Raymond. Sumugod sa bukas na bintana at tumalon mula roon. Pagsayad ng mga paa sa lupa, sa labas ng bahay nila ay may napansin agad siya. Walang mga taong kanina ay naririnig niya nagkakagulo sa labas ng bahay nila. Nasaan ang kanyang pamilya na kanina lang ay naririnig niyang nag-iiyakan habang inuudyokan siyang takasan ng apoy. Nasaan ang mga bombero? Nilingon ni Raymond ang bahay nila. Halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso na makitang hindi iyon nasusunog. Paano ngayon yan, Raymond? May narinig siyang boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang taong nakasuot ng itim at bungo ang muka ang nakita niyang papalapit sa kanya. May hawak itong malaking kalawit. Si kamatayan. Napalunok si Raymond. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Ako ang nanalo sa munting laro natin. Dagdag pa nito bago itinaas ang hawak na kalawit at ikinawit iyon sa kanyang leeg. Tumalsik ang naputol niyang ulo. Bumagsak iyon sa kali at gumulong. Sinundan iyon ni Raymond, dinampot at kinabit uli sa kanyang leeg. Nag-uumapaw sa tuwa ang kanyang dibdib nang ganap na maibalik ang ulo sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa kinatatayuan ng lalaking bungo ang muka ay hindi niya na ito nakita. Hindi na ito kakalawitin ang kaluluwa niya. Maya-maya, nakarinig si Raymond ng malakas na busina. Paglikod niya sa gawing kaliwa, isang humahagibis na kotse ang kanyang nakita. Tumalsik siya ng malakas ng banggain iyon. Humampas ng malakas ang kanyang ulo sa konkretong kalsada. Naramdaman niya ang pagkabasag ng kanyang bungo at malakas na pag-agos ng dugong mula roon. Hindi niya napigilan ang bigla at malakas na panginginig ng buong katawan. Nakita ni Raymond na huminto sa di kalayuan ng kotseng nakabangga sa kanya. Bumaba ang driver at tumakbo patungo sa kanya. Huminto ito ng ilang metro ang layo sa kanya, mukhang hindi malaman ang gagawin. Nakita rin niya ang paglalabasan ng kanyang mga kapatid mula sa bahay nila. Agad na humagulgol ang bunso nilang si Irene na makita siya. Naglabasan na rin ang kanilang mga kapitbahay. Binuhat siya ni Kuya Rick habang nanlalabo na ang kanyang paningin.
Malakas pa rin kumikisay ang buo niyang katawan. Tama si Tim. Hinamon siya ni kamatayan sa isang laro. At natalo siya.